Nasampahan ho ng patong-patong na kaso dyan ho sa Batangas Prosecutor's Office ang DPWH District Engineer na nagtangka umanong manuhol kay Batangas Representative Leandro Legarda Leviste. Samantala, hinimok naman na mambabatas ang suspect na maging state witness. Kunin natin ang live report ni Vic Suminta. Vic, tinanggap na ba nung DE, yung District Engineer, para siya ay maging state witness? Alex, mukhang nag-iisip pa ng malalim yung si District Engineer Abelardo Calalo. Matapos itong alukin nga ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na maging state witness. Pero inihayag o naniniwala itong si Congressman Leviste na masyado ng malalim itong korupsyon na nagaganap kaugnay ng mga infrastructure projects ng pamahalaan, partikular sa flood control projects. Naniniwala si Leviste na ang makapagbibigay ng linaw dito ay itong mga district engineers na kinakasabwat ng mga kontratista at ilang mga tiwaling politiko. Dahil sa paniniwalang mayroong mapipigang mahalagang impormasyon, inalok ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste si Batangas District Engineer Abelardo Calalo na maging state witness para mabulgar ng tuluyan ang mga anomalya sa mga infrastructure projects ng gobyerno sa lalawigan ng Batangas. Inihayag ni Leviste na kinausap niya si Calalo sa Batangas City Prosecutor's Office matapos magsampa ng kaso. Subalit wala pa itong sagot at umaasa ang mambabatas na makukumbinsi niya ito maging ang iba pang district engineers upang masawata na ang malalang korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Nasa kanya na lang po kung ano ang nasa konsyensya niya ang dapat niyang gawin para sa ating bansa. Si Calalo ay kinasuhan ni Leviste sa Batangas Prosecutor's Office ng kasong direct bribery, corruption of public official at paglabag sa Anti-Corruption Act. Kasunod ito ng tangkang panunuhol ni Engineer Calalo kay Congressman Leviste upang hindi na ipagpatuloy ang investigasyon sa mga flood control project sa kanilang distrito. Maging consistent tayo sa mga sinabi ni Secretary Bonoan. Dapat po talagang much more than isang district engineer ang huli para sa mga aksyon na ito. Si Calalo ay nasa kustodiya ng Taal Batangas Municipal Police Station matapos maaresto sa isang entrapment operations gamit ang 3.1 million pesos na bribe money. Sinabi ni Police Colonel Eric Sibalu, Acting Director ng Batangas Provincial Police Office, na hiniling nila sa Prosecutor's Office ang formal na kustodiya kay Calalo. Pending yung motion natin para sa kustodiya sa pagpapagpapagpapag. So all the lawyers spoke for themselves. Nauna rito dahil sa pagputok ng kontrobersiya sa mga manumalyang flood control projects ng gobyerno na ibinulgar mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang huling State of the Nation Address o SONA. Nagsagawa ng personal na inspeksyon si Leviste sa mga flood control projects sa kanilang nasasakupan na distrito kung saan natuklasan na marami sa mga ito ay substandard ang ginamit na materyales. Kaya nasira kagad nitong nagdaang pananalasa ng Bagyot Habagat. Partikular na tinukoy ni Leviste ang flood control projects sa Palico River, Binambang River at Pansipit River na pawang sakop ng unang distrito sa lalawigan ng Batangas. Ayon kay Leviste, halatang kinurakot ng mga tiwaling opisyal ng DPWH kasama ang mga contractors at politiko ang pondo ng mga flood control projects na naging substandard at ang iba ay tinuturing na ghost project. Hindi lang po dapat yung mga employees ng DPWH ang dapat nating hold to account. And I believe with the help of state witnesses, we can catch a bigger fish. Nagpahayag din ng kahandaan si Leviste na isiwalat sa alinmang investigating body na magsasagawa ng investigasyon sa mga manumalyang flood control projects ng pamahalaan.
Alex, nagbanta pa itong si Congressman Leviste na haharangin niya ang budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH kaugnay ng mga flood control projects sa 2026 proposed national budget kung hindi magkakaroon ng linaw itong kontrobersiya na kinakaharap ng DPWH maging ng mga kontratista at ilang mga politiko. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, total, nandiyan ka na sa Batangas, no? Dahil gusto ko lang malaman, yung bang dala ni D.E. Calalo na pera na 3.1 million pesos na cash, cold cash, ito ba'y kanyang pera o pera to ng kontratista? Sa pahayag ni Congressman Leviste, naniniwala ang mambabatas na galing ito sa isang kontratista. May binabanggit siyang kontratista. Nung tinatanong naman namin kung sinong kontraktor yon, ang sagot niya, i-research niya na lang kung sino yung mga kontratista dito sa Batangas. Ayun. So, para isugal ni D.E. Na isa siyang engineer, no? Biruin mo, ikaw ay isang registered professional engineer. Tapos, dala-dala mo ang pera ng isang kontraktor at ikaw ang tumungo sa opisina ni Congressman, parang ang babaw naman niya, parang ginawa mong sarili mo na utusan ka ng kontraktor, parang gano'n nangyari, Vic? Ganon, Alex. Kaya sabi nga ni Congressman Leviste, naaawa siya na bumibilib siya sa lakas ng loob nitong si Engineer Calalo. Dahil direktahan daw na sinabi niya na kung ito ang SOP. Dahil neophytes itong si Congressman Leviste. Sabi niya sa mga nakaraan, ito ang kalakaran. Ito yung 3% muna, 3.1 million. Kapag ka sumang-ayon ka, sa susunod na araw, dadaling ko sa iyo yung 15 million. Naku. Ang kabuuan, kung talagang gusto mo yung kalakaran, sabi nitong si Calalo, hanggang 20% daw ang cuts doon sa halaga ng mga flood control projects. Kaya tama si Senador Panfilo Lacson doon sa kanyang computation, dahil yun din ang computation ni Congressman Leviste. Yun. Sa isang project na malaki 3.6. ay aabot ng 350 million. Yun. 3.6. Billion. Tama. 3.6 billion ang 350 project million yung per sinasabi niya, dahil distrito. yung kabuuan. Tama. 3.6 billion ang price ng contract, ang laging binibigay sa mga congressman, pero ang pwede mong kikitain dyan ay 10%, which is 360 million pesos. 360. Ganon. Ganon kalaki. Kaya sabi ni Congressman Leviste, ay grabe na ito. Mukhang si Engineer Calalo hindi gumawa ng research dahil ang sabi niya, kung tatanggapin mo ito, kung malaking tulong ito sa'yo. Nakalimutan niya siguro na itong si Congressman Leviste ay multi-billionaire. Tama. Isa sa pinakamayaman na congressman ng 20th Congress. Oo nga. Ang tanong rin dito, Vic, dahil bagito itong si Congressman Leviste, first niya ngayon, di ba, sa 20th Congress, bakit lumalapit sa kanya yung contractor, wala pa naman siya project, di ba? Ang sabi nga, yun daw ang sabi nitong si Engineer Calalo, kung dahil ikaw nakaupo ngayon, ito yung SOP dito. Naku. Kasi alam nila na malaot madali, magkakaroon ng allocation ang first district ng Batangas. Okay. So kung gano'n ang kalakaran, sino ba yung tinalo ni Congressman Leviste dyan sa Batangas, First District? Ang congressman ng 19th Congress sa First District ng Batangas, kung hindi ako nagkakamali, Eric Buhain. Naku. Congressman, bukas po ang aming pong himpilan sa inyo pong paliwanag kung ano man ang patutunguhan po nitong usapin na ito tungkol po dyan sa mga proyekto sa unang distrito po ng Batangas. Vic, ingat ka dyan sa Batangas. Maraming salamat sa iyo.